Why Stella? Why Bay without Pamirya? Why Kotse without Baby? Why Pen? Magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo. At kasama pa rin po natin ang ating kaibigan na si... Ako pa rin po ang inyong kawais na si Jessica. And yes, magandang araw natin ngayon kasi marami mga questions tayo na ang tagal na nating inihahanap ng solusyon pero hindi natin mahanap ang solusyon. Humihingi ako ng paumanhin last week kasi... Tita Jo, na-miss ka namin. Na-miss ko rin kayo. Nagtagaytay lang naman ako, di ba? Sarap naman nun. Kamusta naman doon, Tita Jo? Ay, nako, masaya na maraming trabaho. Trabaho pa rin pala. Believe ako doon sa mga tao doon na talagang halos hindi natutulog. Congratulations doon sa mga nag-conference sa GE conference system-wide ito. Buong UP ang nagkita-kita at no less than yung mga chancellors at saka vice presidents ang nagsama-sama. Diba? Masaya tayo. Masaya. Yes, kasi meron naman mga resolusyon at mga susolusyonan pa. Pero in the meantime, masaya din and congratulations dun sa discussion last week kasi yung mga digital natives natin. Naitawid namin yun classmate Shrel. Yes, with gusto. From talagang katropa, naging kawais siya. Oo, naging kawais. Kinaya niya yun. Yes. At hindi lang yun, di ba? Naintindihan natin, nagbabago pala ang lifestyle ng mga tao. Bakit meron na ngayon na parang hindi ka na pwedeng mabuhay sa ating Metro Manila at least nang wala kang Instagram, wala kang mga selfies, ganyan, Facebook account, at ito Twitter. Pwede kang makipag-chat sa iyong mga celebrities. Kahit saan. Parang nagpapantay-pantay na ba ang sitwasyon sa buhay. Pero yun yung last week. Ngayon naman, saka si selfie mo. Dahil every week, nagpapalit-palit ka na, every week naman, every 2 years, nagpapalit ka ng yung cellphone. Kasi lumiit ang cellphone, di ba? Ngayon from phone and tablet na magkahiwalay. Ngayon, phablet na. Mga ganyan bago-bagong sistema. Pero paano ka nakakabili ng mga cellphone na yan? Hala? Paano nga ba? Oo. Minsan at madalas pala. Umu-order ka ng ang gamit ay non-cash Safe payments. Ba yun, Tita Jo? Oo. Alamin wala natin. naman, hindi ko nahawakan si pera, ate. Oo nga, hindi ko pa rin naranasan yun. Oo, ano nang gagawin natin? At saka, ano mangyayari sa buhay mo kung hindi mo hinahawakan ng iyong cash? Ayan, nagtatawa si Jemima. Mas madali bang gumastos? Madali bang gumastos kapag hindi mo hawak ang iyong cash? Oo nga, parang hindi mo na alam kung magkano yung nagagastos mo. Ay, nako. Pero may kasama tayong expert para tumulong sa atin dyan. Tama. Naman. Yes. At ang gwapo pa. Oo nga. Diba? Oo, isa siyang gwapong instructor. Napakaswerte natin ngayon. Napakaswerte ng araw natin ngayon. Maliwanag ang sikat ng araw. Oo. Diba? Sino ba to, Tita Jo? Sino ito? Instructor ito. Oo, instructor. Sa Departamento ng Finance and Accounting. Ay, antindi. Accounting and Finance. Mga numero. Takot tayo dyan. Allergic tayo. Pero siya, alam niya yan. Yan ang kanyang, yan ang kinakain niya araw-araw. Inaalmusal pa. No, sir, huwag niyo kaming tatanungin about math. Wag po. Huwag niyo palalampasin sa 10 plus 10. Beyond that, hindi na po namin kaya. Or, ayaw namin kayanin. Di ba? Doon sa mga nakikinig sa atin ng mga kawais, pwede po kayong tumawag sa 503-8288. O kaya i-text ang inyong mga questions, comments at iba pa sa 0927-220-8332. Ulitin natin, 0927-220-8332. Ayan, sige. Pwede po kayong sumali sa aming diskusyon. Yes. Ayan, ipapakilala natin Tita Jo. Yes. Ang ating napakagwapo. Ang tangkad. Di ba? Ang parang tangkad. yung yung mga, parang iba yung ini-imagine mo talaga bubuti ang araw mo. Ganyan pag nakita mo. Classmate! Wala siya dito. Sige. Ayan, ito na. Ayan. Masyado na tayo nade-delay. Nade-delay na. Anong pangalan niya? Siya po, walang iba kundi si Mr. Johannes
Johannes D. Instructor po siya. Galing po sa Department of Finance and Accounting ng University of the Philippines Business Administration. College of Ayan. Business Administration. Yes! Hello! Magandang tanghali. Pero siya, magandang tanghali. Magandang tanghali naman po. Oh, di ba? Pati boses maganda. Yes. Oo, talagang magandang Siguro aura natin. na-curious yung mga kawais natin dyan. Oo, mga kawais. Pogi po Kawais talaga. palang tawag. Oh, kawais. Kasi wise pen dito eh. Kawais ka Oo. na rin sis. Oo, Naging dahil- guest ka na dito. Oo, tutulungan mo kami sa aming mga paggastos kasi sa buhay. Maging wais din. Oo, di ba? Ang ganda ng dating ng boses niya. Pwede magprograma dito, no? Ayan. Balik ka. Pero ayaw mong Diogenes ang tawag sa'yo, di ba? Mahirap kasi sabihin. Oo Oo. nga, hindi ko rin ma-pronounce kung paano Parang isang ito. syllable na. Don. Don na lang. O, talagang don na don ang dating, di ba? Yung mga mayayaman, mga asindero, di ba? Yan ang pangalan niya. Si Don po. Isang guro sa College of Business Administration dito sa UP. Sinasabi natin talagang masaya yung nadadagdagan yung mga bagong dugo Correct yan, Tita sa Jo. fakultad. At bagong dugo pa lamang sila, nagbibigay na sila ng mga payo para sa ating mga nakikinig. Kahit bata pa sila, no? Yes. So, unang question. Okay. Nabanggit namin kanina non-cash payment. Anong ibig sabihin nito non-cash Hindi payment doon? kasi ako masyado familiar sa Yes. Ang alam Puro lang namin cash. magdala ng barya. Di ba Puro cash pamasahe na sa barya. ikot? Ang non-cash payment po, sa madaling salita, dahil non-cash, so walang cash na involved sa pagbabayad. Kasi normally, Wala yung salaping papel papel, o barya, kaya wala barya. yan. Oo, Kasi- hindi mo hawak. Oo. So, ang normally kasing ginagawa ng mga tao, yan parati ang pinagbabayad. Pero sa panahon ngayon, maraming alternatibong paraan para magbayad na hindi ka gumagamit ng salapi. Mga halimbawa nito ay ang debit card. Debit card. Debit card. Oo. Na, Parang pangalan ng babae yan. Debit. may debit ba dito? Debit. Debbie. Ayan, debit card. Debit card. At saka Credit card. credit card. Oh, Hindi ako mas familiar ng konti Oo, yun. pero hindi pa ako nagkakaroon ng ganito. Never pang Oo. nakakawak Okay. yan. Oo, tapos Yung mas familiar yung debit kasi halos lahat ng tao merong ATM. Oo. ay, ang Ayun pala, debit ATM card pala ang debit card. Ang debit card. Diba? Ang inosente ko sa ganitong bagay. Oh, di ba? Ngayon lang natin. Oo, may bago tayong word ngayon mga kawais. Okay. Debit card pala po Now I yung mga know. hawak yung Oo. ATM. Debit Tapos card. yan. merong credit card. Meron ding ang mga gift certificates yan. Actually, hindi yan cash. Oo nga, no? Medyo Papel na mukhang iba cash, yun, no? Pero hindi yan cash. Pero pwede rin siyang pambayad. Mukhang cash lang, pero hindi cash. Oo. Oo. Sa totoo lang, hindi mo naman pwede pambayad sa gift certificate mo. Baka iba to ba sa yung driver? Oo, naintindihan ko na. Non-cash nga pala yun. Oo. Ano At pa? ang huli ay yung tinatawag nating online payment. Online So, payment. Meron pa akong naririnig di ba pag nag-games ka sa computer, yung will you be paying by PayPal? Ano Ayun. yung Oo, PayPal? ano yung PayPal Yung pala? PayPal na yan, tapos ibang sikat pa dyan, mga Dragon Pay, ganyan. Oh, may Mga Dragon Pay pa pala. Oo. Mga ano lang yan, mga iba-ibang forms ng online payment. Pero considered din online, silang online payment. Ang tawag doon. Binigyan lang ng kanya-kanyang pangalan. Depende sa Oo. server. Parang gano'n. Oo, kasi Iba-iba rin po ba yung proseso ng pagbabayad pag online? May mga konting pagkakaiba. Ayan. Talakayin Naku. natin yan. mamaya. Talakayin yan mamaya. Eh di, Mm-mm. yung pag-usapan muna natin, yung kauna-unahan, yung mga pinakapangkaraniwan na encounter natin, ito si debit at saka yung credit. card. Okay. Ano bang pinagkaiba? Ano daw bang na? pagkakaiba nung credit at saka debit card? Sige. Umpisa natin sa debit card. Ang debit card, yun nga, ito yung ATM natin na hawak. Normally, di ba? So, Oo, halos lahat ng empleyado ngayon naka-ATM kailangan na eh. nun, oo. Diba? oo. Ang debit card, kapag pinangbayad mo yan, ibabawas yan dun sa laman ng bank account mo. Kasi ATM mo yan, di ba? So, meron yung... So, hindi ka pwede gumastos sa zero Oo, yun oo. lang. So, May laman. kapag walang laman yan, may i-reject nung At ng hindi rin terminal. pwedeng sumobra yung igagastos mo dun sa laman Sa na. laman, oo. 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 Diba? Oo. Oo. Yan ang debit card. Yung credit card naman, dumadagdag yun sa utang mo. Wala yung limit. Actually, yung iba meron.
meron tinatawag na credit limit. Depende sa kapasidad nung tao na na magbayad. magbayad. Kasi karamihan sa may kilala ko na may credit card, nababaon sa una. Ayan, magandang Hindi ko alam pag-usapan kung yan. bakit. Oo. Magandang tanong Nako, yan. yung tanong na yun, medyo sasagutin natin pagkaraan na lamang ng ilang paalaala. Dahil ang oras na po natin ngayon, Ako na pala. Ang oras po natin ngayon ay 12:40 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman Matapang. at masayang usapan. Psycho Clock Habits 6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes. Sa DZUP 1602. Kasali ka! Bayong! Ate, that's so 1950s. Kesa naman gumamit ng plastic, Bakit? It's more convenient kaya. pero mas environment-friendly ang bayong. Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! DZ Updates. Are you brave enough to conquer the streets of Manila? Samahan ang De La Salle University Business College Government sa isang Race Manila 2015, a race for the ages. 15 teams, 10 stations, with one goal, to be named as the next Race Manila Champions. Handa ka na bang sumabak? Alamin hanggang saan ang kaya mo ngayong February 13, 2015. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/DLSU Race Manila. Ito ay handog ng De La Salle University Business College Government sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZ Updates. Wise pella. Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise pen. Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Pagkikitang Balita. Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. O narito na ang Consumer Balita. Inihayag ng Meralco na tataas ang singil sa kuryente ngayong Pebrero. Ayon sa Meralco, tataas ng 84 na sentimo kada kilowatt hour ang singil sa generation at iba pang charges. Nangahulugan lamang nila ito ng halos 100 at 70 pisong dagdag singil sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan, habang 251 pesos naman sa kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 335 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Ayon sa kapagsalita ng Meralco na si Joe Saldariaga, ang naturang pagtaas ay dahil sa pagtaas ng generation charge at iba pang bayarin bunga ng mataas na halaga ng bentahan ng kuryente mula sa mga plantang nag-supply dito at bukod pa sa pagbagsak ng ilang planta ng kuryente dahil sa maintenance work. Ako po si Alan Francisco para sa Wise Spend. Ayan na po, ma'am. Ay, nagbabalik po ang ating Wise Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo. Kasama niya pa rin po si Kawais na Jessica. At siyempre ang ating guest ngayon na medyo sumasaya ang ating pag-uusap habang nagbe-break. Nagiging komportable na siya dito sa ating show. Nawiwili talaga. Oo. Ang ating kaibigan na si Prof.
Don. Prof. Si Don mula sa College of Business Administration. I-claim mo ng prof ka. Yes. Oo. Sandali na lang yan. Matagal pa yun. Sandali na lang yan. Magugulat ka na lang. Prof ka na. Ayan, pinredict na namin, kinlaim na namin Okay, sa prof universe. na, Prof ka na. Di ba? Ayan. At galing siya sa department kasi of finance and accounting. Kaya natutulungan niya tayo dun sa debit at credit kanina, di ba? Yung debit pala, yun lang ang pera mong pwedeng gastahin, yung nasa laman ng ATM mo. Hindi ka pwede lumawas doon kasi bawal ang utang. Kung gusto mo namang utang, credit yun. Oo. Nabitin tayo dun sa tanong ni Jessica kanina. Bakit ba ang tendency yata ng ng mga merong hawak na credit card kaya nakakatakot? Nababaon sa utang. Madami talaga akong kilalang ganyan. Pakilinaw, bigyan mo ng linaw kami doon. Una sa lahat, syempre, yung credit card, kahit na may limit ka, medyo mataas yung limit. So talagang mapapagastos ka more than your normal expenses. And kapag kasi hindi ka naglalabas ng cash, so parang hindi ka nasasaktan pag hindi ka naglalabas ng pera. Swipe lang Hindi mo na alam tanggap ng tanggap. Kung magkano nagagastos. Pag may nakita kang magandang item dyan, parang na hindi mo naman gusto. Later. May credit card, swipe mo lang, mabibili mo yan, di ba? Ang hindi alam ng mga tao, or baka hindi nila napapansin, may dahil utang yan, may interest. Okay. Ang interest dyan sa isang buwan, nasa range ng mga 2.75% to 3.5%. Naku, teka muna. Math na yan Ano ang ibig sabihin ng 2.75% na interest? Kung halimbawa, nakabili ako ng items. Okay. Ayan, items na. Ang total, 1,000 para simple ang buhay natin. Anong mangyayari sa buhay ko? Kung 1,000 na inutang kung nag-credit card ako. Kunyari, dumating na yung bill mo. Sabi ng credit card company, may utang ka na 1,000. So, kailangan bayaran mo yun with a certain 5 to 10 days yata. Pero nagra-run na yung doon. Interest. Oo, tapos so, ano yung interest nun? 2.75%? Sige, ang 1,000, 10%, 100. 10 pesos ang mga 27.5 pesos. Di ang utang mo na ngayon, 1,000. Yung binayaran mo, yung binili mo, 1,027.5 pesos. 5 pesos. Yun na ang kailangang bayaran after 1 month. After 1 month. Kaso hindi na bayaran. Kaso hindi na sasabihin niya, pwedeng konti lang ang bayad mo. Sabi niya, 27 lang, maliit lang. So, next month na lang. Next month na lang. Next month, kaya ang binayad mo, magkano minimum na pwede mong ibayaran? Sa isang, halimbawa, siningil ka, magkano yung pwede mong bayaran muna? Pwede mong hindi bayaran, di ba, ng buong 1,027? Kahit hindi mo bayaran lahat yun, walang problema. Konti lang binayaran mo. Nagbayad ako 300. Ayan. So, may 727,000 pesos. And 50 centavos yung nananatiling utang ko pa. Tapos? Ngayon, kapag hindi mo yun nabayaran, sa next month, hindi lang yung 700 ang papatawan ng 2.75% interest. Pati yung interest mo na so, may interest ng 2.75, yung dating interest na 2.75. Bali yung buong 727.5, lahat yun mag-i-interest. Ang tawag sa konseptong ganyan ay compounding interest. Compounding interest. Para pala siyang simplified Bombay. Online Bombay. Correct. Mas high-tech. Wala lang dalang payo. Mas malala pa rin naman ng ang Bombay. Mas malala. Sa bagay, 5-6 naman siya in kasi fairness. Kasi yan, halos 20% ang interest. Pero yung kasi pero parang ganun yung prinsipyo na every month mag-accumulate siya. Ang Bombay nga lang araw-araw. Ayun, mas diba? malala. Kaya siya malala. Pero yung credit card pala, monthly, nagko-compound o nadadagdagan ang iyong utang. Okay. Ganon. Okay. Ngayon, naintindihan na natin. Parang ina-absorb ko pa siya parang medyo complicated mga kawais. Kailangan maging wais tayo dito. Nako,
doon, dyan pumapasok yung sinisimulan ko ikwento sa'yo kanina. May friend ako. Ayan, eto yun. Na itago na lang natin siya sa pangalan. Sasabihin ko ba pangalan? Wag na, magkagalit siya sa akin. Off-air na lang, di ba? Ano siya ang credit limit niya, 20,000 lang. Okay. Pero at one point, parang nawalan siya ng trabaho. So, anong tawag doon? Kontrata every now and then. So, hindi siya nakabayad. Sagad na siya sa 20. More than 20 pa nga yata yung nautang niya. Okay. Tapos, parang yatang nag-i-increase yung kanyang credit limit Nagsimula siya sa 5, naging 10, naging 20, ganyan. So, maganda siya magbayad before. Tapos, yun nga, wala ng trabaho. Hindi siya nakabayad. Ang problema, di sa katatago niya ang katatago, hindi naman niya binabasa yung letters ng naniningil. Paano yun? Naipon. Ay, grabe. Finally, nung buksan niya, dahil meron na ulit siyang trabaho, 250,000 na. Di siya, masyak-syak siya, no? So, Hindi ko alam kung ilang taon. Hindi na niya na-elaborate yan. Pero sabi niya, 250,000 na yung utang niya. Being a good person, ayaw naman niya na may utang siya talaga. Tapos, naman, may intention siya magbayad. So, nakipag-usap siya dun sa company. Sabi niya, magbabayad ako. Tapos, online naman, sa phone lang niya kinausap. Tapos, sabi nung sige po, gagawin natin ng monthly na babayaran nyo over so many years. Parang mga 3 years yata to pay. Okay. Or something like that. Hindi ko masyadong kabisado yung detalye. But, she paid regularly. Until matapos niya. Okay. Tapos, binigyan siya ng instruction na kung ayaw nyo na po talaga i-renew, ipakat nyo na po. So, pumunta siya doon sa bank involved. Tapos, pinakat na niya yung kanyang, tapos iniwan na niya. So, akala niya malinis na yung kanyang, credit. Here comes the whatever, hindi naman yung company na nag-issue ng credit card, parang lawyer company or something, na sinasabi sa kanya, hindi ka pa nagbabayad, kulang ka pa ng ganito, etc., etc. In the beginning, nagbayad pa siya ulit. Sabi niya, nagkamali po kayo, etc., etc. Hindi yung credit card company yung... Hindi na. Parang, nung umpisa, yung 250,000 lawyer, yun ding company na yun. Parang lawyer or credit company, another company, na yun ang tinawagan niya na maghuhulog siya ng 250,000, yung 250,000 over a period of 3 years. Pagkatapos nun, natapos niya yung 3 years na pagbabayad, meron na naman siyang sinisingil na naman. Di sabi niya, initially, nagbayad pa raw siya ng isa. Pagkatapos, sumunod, inaway na niya. Meron pa ulit. Tinawagan, kasi the next month, meron pa ulit. So, inaway na daw niya. Sabi niya, bakit kayo naniningil? Matagal na Tapos, kinupit niyo na nga yung credit card ko. Wala naman akong binibili or anything. So, sabi nung, sino daw kinausap? Sinong, sa mismo, sa bangko. Tapos, sabi niya, pupunta ako dun sa bangko na nag-issue sa akin ng credit card. Aawayin ko sila. Bakit pa nila ako sinisingil? Nakabayad na ako sa lahat. Tapos, nag-stop na daw yung paniningil sa kanya. Pero, anti-credit card na siya ngayon. We can understand kung ba't anti-credit card na siya. Kasi ang sama ng feeling niya, ang sama ng experience niya. Pero, ang worried siya, ibig ba sabihin nun, hindi na malinis yung kanyang pangalan? Just because of what happened. Pero nagbayad naman siya nung niya yung from 20 naging 250,000. Ayan. Mr. Counselor, ano po masasabi niyo? Ayan doon. Sige, bigyan mo kami ng opinion. Una sa lahat, nung time na pinakat niya yung kanyang credit card, mula doon meron na siyang karapatang magreklamo kung siningil pa siya ulit. Kasi supposedly, pag nakat na yung credit card, dapat talagang wala nang pwedeng gumamit doon. So, meron siyang malakas na karapatan magreklamo doon sa credit card company. So, nagulat nga ako, nagbayad pa siya ng isang beses. Nagbayad pa siya ng isang beses. So, or pwede rin kasi naman na
Actually, minsan, baka merong mga naiwan na membership fee. Baka minsan kasi yung timing ng mga billing, hindi sakto sa timing ng pinakat mo yung credit card mo eh. Okay. So kapag nagkaibahan sa timing, baka pwedeng singilin ka pa ng konti for the membership fee for that period. So if yun ang nangyari, so okay lang. Yung first pay, pwede mo pambayaran yung siningil after i-cut yung credit card. Ngayon, yung mga siningil after, yun ang nakakaduda kung anong nangyari. So, ang masasabi natin dito, kasi minsan, yung credit card mo, minsan ginagamit mo yan pagbayad online, ganyan. Oo. Minsan, kailangan maingat tayo kung saan tayo nagbabayad kasi inibigay natin yung credit card number natin. Right. Pag binigay mo yung credit card number mo, maraming paraan ngayon dahil sa ganda ng teknolohiya natin para magamit yung credit card number mo. Naku. So, kaya pala yung friend ko medyo worried na worried. Posibleng may nakagamit, di ba? Although pero kung ginupit na yung credit card, kung ginupit na, dapat talagang cut na yun, di ba? Cut na. Unless hindi agad na disable sa system ng credit card company. I see. So, Pwede may karapatan talaga sa magreklamo. Kasi nabayaran niya lahat ng utang niya dapat tapos kinat na yung credit card. Ang credit card. Dapat wala na talaga siyang charge. Ay, pero bago mo itanong yan, Jessica, meron kang tatrabahutin. Ito na ulit. Mag-break na po ulit tayo dahil 12:30 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka. Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran. DZ Updates. You are invited! Vous êtes invité? Sie sind herzlich eingeladen. Siete invitati? Usted está invitado? Imbitado kayo! Tara na at makisaya at matuto sa Cal Week simula sa Feb 9 hanggang Feb 13. Bilang bahagi, ang Department of European Languages ay magsasagawa ng language demo teachings for free sa Cal Building, Room 411. So save the date, February 10, German 10 a.m. to 11:30 a.m. Sicilian 11:30 a.m. to 1 p.m. February 11, French 10 to 11:30 a.m. Italian 11:30 to 1 p.m. February 12, Catalan 10 to 11:30 a.m. Spanish 11:30 a.m. to 1 p.m. February 13, Russian 10 to 11:30 a.m. Modern Greek 11:30 to 1 p.m. Ito ay handog ng Department of European Languages sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates. Why Spella? Why Buy without Pangiria? Why Kotse without Baby? Why Spend? Ayan, nagbabalik po tayo sa Wise Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo. At kawais na Jessica. At siyempre, ang ating bagong kawais na si Don mula sa College of Business Administration. Wala, kawais ka na namin. Kawais ka na namin. Idiniklara na namin. In the same manner na diniklara namin professor ka na. Di ba? Mabilis ka na dito eh. Mabilis ang promotion dito. By the seconds. Di ba? Kasi ang ganda ng usapan natin kanina, no? Nalaman natin na yung credit card pala, pagka umutang ka,
at hindi mo binayaran ng buo sa unang paniningil, every month na sinisingil ka, nag-accumulate hindi lang yung original na utang mo, pati pa yung interest. Ang tawag daw doon ay compounding. May bago tayong word, mga kawais, di ba? Yes. At kapag hindi ka nagbayad ng hindi Hindi ka naging responsable sa pagbabayad. Oo, dadami yun ng dadami. Lubog ka talaga sa utang. Oo, pero the moment na pinakat mo pala yung credit card mo, dapat yun na yung time na wala na silang pwedeng singilin sa'yo kasi pinakat mo na. So, pwedeng may mga instances na hindi nagkakasabay yung pagpapakat mo, yung act ng pagpapakat at saka yung yung billing. So, pwede pang merong labi na ganon. Pero dapat, beyond the labi, wala ka na talagang dapat masingil sa'yo. Sa inyo ba, classmate D, ikaw ba, para sa advisable ba yung paggamit ng credit card? Credit card. Actually, depende kasi yan sa tao. Ayan, depende sa tao. Oo. Marunong ka bang gumamit? Kasi, merong kasing mga taong tradisyonal at saka yung mga, parang medyo modern. Sa totoo lang ako, kasi bilang mas modern naman yung environment natin. Tingin ko okay lang na may credit card basta may control ka. Paano ba yung tinatawag na control? Paano mo sasabihin may control ka? Siyempre, ikaw naman as a person, dapat alam mo kung magkano yung kinikita mo. Diba? So, wag gumastos beyond yung kita mo. Kahit pa may pautang sa'yo. Kasi ako, ang credit card ko, ginagawa ko lang siyang parang way for me to get points. Kasi ang credit card na yan, basta gamitin mo siya, may points. Meron kang points. Ano naman yung points? Ay, yung advantage niya pag pag nag-accumulate yung mga points na yan, pwede mong i-convert sa mga gift items. Like, pwedeng mga bag, damit, discounts, coupons, stay sa hotel. Minsan, pwede nga maging miles yung mga yan Pwede kang mag-travel pag parating madami yung gastos mo sa credit card. So, ang ginagawa ko, kung gagastos ako, i-credit card ko. Pero, alam ko, meron akong balance sa ATM ko. So, babayaran ko agad. Ng buo? So, parang nagbayad lang ako ng cash, may points pa ako. Diba? So, yun ang At saka convenient siya kasi hihingin lang sa'yo nung halimbawa, nagbabiyahe ako. So, hihingin lang sa'yo yung credit card number mo. Tapos, bayad ka na. Diba? Tapos, after a month yata, saka palang sisingilin sa'yo yung yung binayaran. So, kung wala ka immediate na cash, maganda siya. Pero, yun nga, takot ako kasi baka mamaya, may gumamit na iba. Tapos, dahil binigay mo yung number mo, may ibang mag-travel na hindi ka kasali. Di ba? Tapos sa'yo nasingil. Yun ang problema rin naman ng mga nanay, tatay natin. Medyo traditional yung orientation nila. So, natatakot sila na pwede nga yun si nanay. Ako yun. Si Tita Jo. Sige. Kailangan matuto. Yun. So, kung gano'n, syempre, kung saan pa rin mas komportable yung tao, dun yung gawin niyang way, pambayad niya. Pero yun nga, syempre may advantages din yung paggamit ng credit card. Nakikita ko Pero nakikita ko naman yung advantage kasi susulat mo lang yung number Kesa doon sa kagaya ko, tatakbo pa ako sa after the online kong reservation ng aking flight. Ka pa ng ATM machine. Tapos pupunta pa ako para magbayad sa somewhere, di ba? O yun, isa pa, magwi-withdraw muna ako bago ako mamalengke, yung mga ganyan-ganyan. Pero, yun nga, paano kung masisigurado yung safety ng aking credit card? So, as a credit card holder, dapat responsable ka din. Kasi, kailangan, bago mo bayaran yung isang online transaction, or kahit kung saan mga establishments, kailangan, medyo gumawa ka ng review or konting research kung ano ba yung credibility ng institution na to sa mga credit card transactions. Halimbawa, sa mga establishments, ako natutuwa ako pag yung establishment
pag hiningi yung credit card mo, sabay hihingin yung ID. Kasi maganda yun. Magandang practice yun dun sa establishment na hindi pwedeng nanakaw mo yung credit card. Napulot lang. Kasi ang credit card normally, pwede yung gamitin ng kahit sino eh. Oo so, nga. Maganda yung ID kasama. Kahit hindi nga memoryado mo yung pirma ng tao na may-ari ng credit card. May friend ako, gano'n na nangyari. Nanakaw yung kanyang credit card. Paano pala Tapos namalengke kagad yung may gumamit ng credit card. By the time na natawagan niya yung yung bank para i-cancel yung kanyang credit card, abay naka 40,000 na siya ng utang. Pero ang bilis in a day. Iba kasing establishments, hindi hingan ng ID, swipe lang agad. So, yun, kailangan careful tayo sa ganun. So, ganun. Paano nga kung ganun? Mas marami, kasi ang hindi naman humihingi ng picture, hindi naman humihingi ng ID, di ba? Tapos ganun lang. So swipe na kagad si credit card. Tapos hindi nag-bother na pareho ba yung nakapirma dun sa credit card tsaka yung pinirma ng tao dun sa alam ko na. Isa pang pwedeng gawin ng credit card holder ihabilin dun sa credit card company na pag may unusual transactions dun sa credit card account niya, tawagan mo na siya before i-credit. Ginagawa yun. Pwede yun. Oo. Yung tito ko kasi nung minsan, parang hindi kasi siya madalas gumamit ng credit card. Pero one time, yung bili niya ng laptop, nasa mga 40,000 yata. Kin-credit card niya. Nagulat ngayon yung credit card company. Bakit biglang may bulk transaction ka sa isang araw na 40,000? Yung historical record mo, hindi ka magagastos. At tinawagan ngayon yung tito ko. Parang, sir, kayo po ba yung gumastos nitong 40,000? So, at least, di ba, yung nilinaw. Ay, gusto ko yung ganong credit card company. Mamaya, ibubulong mo sa akin kung ano yan, para pag nag-open na ako finally ng aking credit card, Sige po. Oo, ito ang pipiliin ko. Gusto ko yan. Di ba? Ayan, may bulungan kami mamaya, Jessica. Bulungan portion. May bulungan. Oo. Yung mga kawais natin, pwede nyo naman, ite-text back na lang namin sa inyo. 0927-220-8332. Di po pwede sabihin on air. Baka sabihin nagpa-sponsor tayo. Hello. Ayan. Okay. Ano next? Ano pa, yung halimbawa, paano mo ngayon natitiyak na yung mga transactions mo, yun lang lahat ang nakikredit. Halimbawa, in a month, gastosera ka. Di ba? Yung mga every other day yata napupunta ka sa mall. Hindi mo na namomonitor yung nagagastos. Hindi mo alam kung ano ang pinagagastos dito. Bumili ka ng candy, kasama pa yun sa credit card mo. Grabe naman yun. Bumili ka ng candy. Di ba? Sayang ang points. Sayang ang points Dagdag points din yun. Di ba? So, gamit ka na gamit. So, hindi mo naman alam kung ilan ang transactions talaga na ginawa mo. Paano mo natitiyak na lahat nung, di ba, dadating sa'yo yung bill, total na. Paano gagawin ng ating mga kawais para wisely, alam nila. Ano na credit at ano ang, teka, na-discredit yata. Tingin ko ang solution dyan, kailangan lang itago natin yung mga resibo. Kasi kahit naman mag-credit card ka, meron ka pa ring resibo. So, ako kasi yan ang practice ko. Lahat ng resibo ko, tinatago ko. So, kahit na hindi mo naman sila ayusin, basta nandyan sila lahat, anytime pwede mo i-trace yung kahit yung sa debit expenses card, mo. kahit sa Kahit sa ATM. debit card, yes, may resibo pa rin yan. Good practice yun. Kung magkano na lang laman ng ATM mo, ganyan. Ay, at least, di ba? At sa debit card naman, hindi ka lalagpas So, alam mo naman kung wala naman. Kasi di ba, biglang nagka-problema yung bangko. Parang nawalan ng... pag nawalan siya ng... kaya hindi lumabas yung pera mo. Hindi halimbawa, merong isang transaction before ka namili. Tapos, hindi lumabas yung pera mo, pero na-credit pala doon sa sa account mo. Ang tawag doon, yung na debit. Natanggal sa sa account mo. So, gumastos ako halimbawa ng 1,000. Magwi-withdraw dapat ako 1,000. Hindi lumabas yung 1,000 kasi wala ng cash. Pala yung machine. Inabot ako na nawalan ako ng cash. Hindi naman nangyari sa akin yun na na-debit sa akin. Pero ang point is, pwedeng na-record
Na-record na chinarge sa account mo, Chinarge pero hindi sa mo nakuha account yung pera. mo. Hindi mo nakuha ang pera. Ay, nangyari pala sa akin yun. Nahabol ko lang. Tapos, namilengke ka ngayon. Kala mo may pera ka pa. Pagkatapos, wala ka ng pera. Dala-dala mo na yung pera, ang yung mga pinamili mo. Siyempre, kailangan yan itinatawag na agad sa mismong bangko yan. Bangko. Kasi, baka nagka-problema yung mismong machine kung saan ka nag-withdraw. Kasi hindi siya naglabas ng pera eh. Tapos sinarge na dun sa account mo. Niya. Siyempre, medyo mahirap yun i-prove bilang pwede kasing sinabi mo lang yun, di ba? Na walang linabas na pera. So, kailangan meron ka sigurong witness or ebidensya na yun nga, siguro yung kasunod mo siguro baka hindi rin siya naglabas ng pera. So, at least pwede kayong pero namilengke kayo. Pwede ba yung last na resibo mo? Pwede ba yun? Yung parang last na withdraw mo, di ba may lalabas na resibo? Pwede ba yun yung gamitin mong pambayad? Witness, proof. Tapos, kaso ang issue nga, hindi siya naglabas ng pera. So, kung ganun. Yung nangyari sa akin, hindi siya naglabas ng pera, hindi din siya naglabas ng resibo. Pati resibo. Okay. Pero na-charge sa account? Kasi the next day, pumunta ako dun sa tapos wala nang laman. Na siya, nabawasan na. Okay. Tapos, in fairness, tapos sabi nila, 3 days pa raw, habulin, etc. Pero in fairness, the day itself, natawagan kagad ako na naayos na nila. So, pero ang inconvenient doon, tatawag-tawag ka pa. Tapos nagbalik pa ako doon sa nag-accomplish pa ako ng forms, ganyan. Mga bagay na ganun, na yun, minsan hindi mo na makontrol kasi technology problems na yun, dun sa mismong machine. Siyempre, yung mga bangko naman natin, sinisiguro nilang maayos yung mga ATM na yan. Pero, siyempre, minsan, hindi mo ma-predict. Minsan, meron ding pumapaltos. Lalo na yung bangko natin, di ba? Karamihan na machines nila luma. Yun ang totoo nun di ba? Tita Joy, nagpaparinig ka ba? Hindi, doon nangyari sa akin yun di ba? Oy, naku, medyo magsasabi na naman tayo ng oras. Ang oras natin ngayon ay 12:46 na ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates. May kilala ka bang high school at college students na interesado sa public policies? Maaaring manalo ng 20,000 pesos kung sasali sa public policy competition na pinamagatang Blueprint. Magsumite lang ng maikling public policy proposal na may temang Sustainable Economic Development. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang facebook.com/blueprintppc. Ito ay handog ng University of the Philippines Political Society Organization o UP-POL-SCI sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka! DZ Updates. Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat. Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse. Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket. Ma, para hindi na po tayo mahirapan. Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo. Yun! Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan. Yun! Tara na at pakingsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya,
masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka! Why Bella? Why buy without pamirya? Why kotse without baby? Why spend? At narito na po tayo sa huling bahagi ng ating Wise Pen. Napakabilis ng oras. Ang dami pa natin gusto itanong. Tama, Tita At, Joey. oo, ang pinag-usapan pa natin ay nando sa level pa ng credit card at saka debit card. Ano? Siguro pagbigyan natin yung online banking dito wala sa pa tayo huling sa online. bahagi. Kasi, di ba, marami ngayon sa mga service providers, kagaya ng telepono, tubig at saka ilaw, kuryente pala, hindi ilaw ang binibigay. Ang paniningil na, ini-encourage nila ng pagbabayad mo, online na para wag ka nang pumila. Ganyan. Paano ba ginagawa itong online transactions na ito o online payments? Okay. So, yung online payment ho natin, normally ang first procedure dyan is kailangan siya i-set up. Okay. So, kunyari, magre-register or something? Opo. May mga website kasi yan. Kunyari yung BDO, yung BPI. May mga website yan na BPI Express Online, BDO Online. Kailangan mo lang i-set up yung online account mo dun sa website na yun. Yung hindi techie, pagbigyan mo na, anong ibig sabihin ng ako'y magsiset up? Bali, lang po yun. Ayan. Para ka lang gumawa ng Facebook account. Ayun. May Facebook ka ba, Tita Jo? Meron naman. So, mga tipong sign up, ganyan. Ganyan lang. So, kaya yan ang lahat. Tapos susundin mo na yung mga instructions. Yes. Konti lang naman na information yun. So, pagkatapos mo yung set up online, usually i-require ka na isang beses pumunta sa ATM machine para i-verify. Parang kailangan mo lang i-verify yung account mo, ganun. Para lang ma-prove na ikaw talaga nag-open ng account. Verification lang. So, once ma-set up na yun, ang gagawin mo lang is merong option dyan sa online platform na yan na kailangan mo i-enroll muna kung sino yung mga babayaran mo. Sasabihin ko muna. Ito. Parang merong option dyan, parang pay bills. Tapos before ka makapagbayad, siyempre hindi naman alam nung bangko kung sinong gusto mong bayaran. I-enroll mo muna. Parang ang tawag sa kanila merchant. Okay. I-enroll mo yung merchant. Nandyan yung pwede mo mong i-enroll si Meralco, si Bayantel, si Smart, si Globe. Sinong lahat ng gustong bayaran. Kapag ka-enroll mo, sulat mo lang yung mga may konting few information na nahanapin sa'yo. And then, pag na-set up na siya, ayun, pwede ka na magbayad. Online. So, ibibigay ko din yung aking number ng debit card. O kailangan ba mag-open ako ng account dun sa company na kailangan ba magdideposito na ako ng pera dun sa company? Hindi. Bali yung pong dun sa bangko? Dun sa bangko. Di ba may laman po yung bangko nyo, yung savings nyo. Yun ang gagamitin yung pambayad. Dun, ide-deduct na nila automatically? Yes. O kailangan pang i-check ko monthly? Naka-deduct na yun automatically. Makikita mo na rin yun sa mismo online na website. So, kailangan lang careful ka dun sa amount na ilalagay. Kasi minsan baka magkamali ka ng decimal, maging kama. Lumaki yung bayaran mo. Patay tayong bata tayo. Hindi ba delikado yung mga ganitong online payments? Siyempre, lahat naman ng bagay kapag hindi ka careful, nagiging delikado. Pero useful siya supposedly kasi maiwasan mo lahat ng pila sa Correct. sa mga bayaran sa totoo station. lang yung oras, di ba? Oo. Malaking bagay kasi yun. Kasi pag pumipila ka tapos maiirita ka pa. Iinit pa ulo mo. Iinit pa ulo mo. Malaking bagay yun. Diba? Eto naman, paano kung halimbawa merong mga discrepancy, halimbawa doon sa nasingil, ganyan. Halimbawa, nagbayad, na-excited ka, dumalaw ka doon sa say, yung sa telepono mo, nagbayad ka. Okay. Tapos, na-excited ka kasi alam mo namang pare-pareho sinisingil sa'yo monthly Binayad mo na yung para sa months na hindi pa sinisingil sa'yo. Tapos, dumating sa'yo bill na
hindi ka pa bayad. Yung mga ano ganyan. ginagawa doon? Kapag alam mo naman na nabayaran mo, tapos dumating yung bill na hindi ka pa daw bayad, may karapatan ka ulit magreklamo nun. Ang rereklamuhan mo, yung online banker mo? Anong tawag ba yung doon? bangko mismo. Yung bangko na kung saan ka nag-online banking. Oo. Kasi sila nagkamali nun sa pag-post ng payment transaction mo. Pero usually po ba ginagawa yun yung mga advance payment? Talagang kasi minsan, ayaw mo nang ma-hassle na every month nagbabayad ka. Punta ka ng punta. So kung may pondo ka naman, tapos kaya mo nang bayaran sa isang taon, bayaran mo na lahat. Meron ganun eh. Ang disadvantage kasi nun, kasi di ba, yung laman ng bangko, nag-i-interest. So, hindi na siya mag-i-interest pag binayaran. Sayang, naku, mali pala yung ginawa ng anak ko. Although, for convenience sake, kung konti lang naman yung interest, bagay ngayon, mababa lang naman yung interest. So, pwede naman. Pero, sa mga kawais natin, siguro, ikaw na taga-BA magsasabi na, mas mabuting mag-online banking ka na. Kasi yung oras naman nagagastahin mo sa pagpila, siguro naman mas malaki ang dapat mong kinita nung time na yun na nakapila ka. Correct. Ganyan. Marami ka pang pwedeng gawin. Pero alam mo, doon gustong-gusto pa natin magtanong kasi ang dami. Di pa nga tayo napunta doon sa pag nag-computer games ka at siningil ka ng PayPal di ba? Parang kailangan natin ng ng susunod na episode para dito di ba? Part 2 Part 2, oo. Okay. Talaga medyo natutuloy na tayo doon sa, patungo na tayo doon sa. Parang nasiyahan tayo masyado. Nasiyahan tayo. Credit. Kasi credit card pa lang nga pinag-usapan natin pero ang dami mga sitwasyon, di ba? Pag-usaping pera talaga. 20 pages nga itong na-prepare. Ayan. Kaya pala may 20. Kaya sabi ko, parang ang kapal ng ng papel na dala-dala ni Don. Meron na siyang kodigo. Nag-research siya at maraming salamat. Pero ang maipapayo mo dito sa ating mga kawais na hanggang ngayon cash pa yung kanilang dala-dala. Milyon-milyon. So bayong-bayong na dala nila sa kanilang pamamalengke. Diba? Siyempre, actually, ako kasi kahit na fan ako ng mga online transactions, yung comfort pa rin ng mismong tao yung importante. Kung hindi siya komportable dyan sa mga online, edi cash na lang gamitin niya. Pero yun nga, pag cash, may risk din. Kasi kapag magdala ka ng maraming cash, manakaw yan sa'yo, wala kang magagawa. Wala kang pwedeng habulin. Diba? Insured ba yung pera mo pagka nakalagay sa sa ATM. Sa ATM. Opo, merong yung PDIC, ba to? Yung insurance na I think 250,000 yun. Na pag kunyari yung account mo nahack, naubos yung laman nun, up to 250,000, pwede mo ma-claim. Talaga maganda yun, Jessica. If only for that, parang mga kawais, medyo mas mabuti na rin ito, no? Tsaka, these days... Mahirap yung nagdadala ka ng cash. Reality yan na kahit nga ngayon sa pag-enroll sa ating university, pwede nang non-cash ang payment, di ba? Pwedeng online. Online. So, ang kailangan lang natin medyo maintindihan yung mga tekis natin. Tapos, wag mag-over budget. Parang tamang gano'n, Hindi naman sa talaga mahirap. Para kung kaya nga mag-Facebook kaya-kaya. At saka siguro gagawa tayo ng module na kasama natin si Don na series talaga, how to do it. At ipamimigay na. Sasamahan na rin natin ng online na brochure. May mga modules yan. Ayan, ayan po kung pagbibigyan tayo ni Don. Nililigawan na po natin na maging regular dito kasi kasi totoo yan as consumers we cannot stay consumers forever na wala na tayong ginawa kundi bumili lang. Sabi nga ni Don, ang pinakamahusay niyan, consumer ka na investor. Correct. May investments ka dapat. Sa edad ni Don, iniisip na niya 25 na si Don. In-announce. Di ba? 25 pa lang po siya. 25 pa lang po siya pero dahil siya ay nasa finance and accounting, alam niya yan Expert siya. Paano ba hawakan yung ating pera?
at tuturuan niya tayo. Ayan, pinapangako na natin. O, di ba? May mga claiming na yan eh. Sunod-sunod yan eh. From prof siya, tapos kawais na siya, at magkakaroon na siya ng module. Pagplanuhan natin na talagang modular siya. Sige. Na talagang pag-aaral ng ating mga kawais on air. Dahil alam naman natin, ang DZUP ay kilala bilang paaralan sa himpapawid. Diba? Yes. Saya. May huli ka bang sasabihin sa ating mga kawais na nakikinig habang hindi pa tayo nagpapaalam? Huling payo na lang. So, kung gagamit tayo ng mga credit card, debit card, online transactions, kailangan ng responsable at may disiplina. Yun ang disiplina. Responsable ka, dapat napaka-importante. disiplinado. Oo. So, yun ang ating word for the day. Discipline lang sa paggastos, mga kawais. At syempre, ito po ang inyong Tita Jo. At kawais na Jessica. Na nagsasabi magsama-sama ulit tayo sa susunod na Huwebes para sa isa pang interesanteng pag-uusapan sa Wise Spend. In the meantime, paalam. Paalam. Wise pela. Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise pen.